So, hello guys! Good morning, good afternoon, good evening sa buong bansa po. Kumusta po kayo uli? So, andito na naman po ako, mag-update po sa aking channel, ang Arlen's Journey po. So, sa mga previous ko po na mga video, alam ko po, sana na panood nyo po, oo, at sana po nalaman nyo po doon yung mga karanasan ko sa buhay. Sa ngayon po, ipapatuloy ko po ang aking pagbablog po sa aking journey. So, doon po sa aking mga previous po na mga vlogs, malalaman nyo po kung ano yung pong pagkatao ko at mga karanasan ko sa buhay. So, ngayon, ipapatuloy ko na po. So, doon po sa pangalawa kong video na in-upload po ay nandun na po ako sa Manila. So, nag-ano na po ako ng mga requirements mga 1 week. After 1 week po naka po ako ng trabaho. So, mayroon po doon available na trabaho, cashier, supervisors, plant supervisors. Tapos nag-ano po kami, nagtawag diyan, nag-exam po kami. Kasama ko doon yung pamangkin ko po. So, nag-exam po kami doon at nakapasa po ako. At pagkatapos niyan, diretso ng interview. So, yung pamangkin ko hindi nakapasa, ako nakapasa po ako. So, in-interview ka agad ako. Pero, yan alam nyo guys, natatawa talaga ako kasi, isang linggo pa lang ako doon sa Maynila. Tapos, na-hired ako doon ng supervisor, plant supervisor. Tapos nang in-interview ako, grabe. Kasi hindi nga ako matatas pa ng Tagalog kasi first time ko po pumunta doon sa Maynila. So, natatawa ko doon kasi nang in-interview ako, akala nyo nakakatawa kasi tinanong ako na ilang taon na ako doon sa Maynila o ilang buwan na ako sa Maynila. Alam nyo kasi anong sinabi ko? Nga guys, sinabi ko, isang simana pa lang, ma'am. Pero, simana, isang lang yan, isang week, yung 1 week, yun, isang linggo. Natawa talaga ako, para akong sabi, ay sorry po ma'am, sabi ko, isang linggo pa lang po ako dito. Pero natawa rin yung ko doon yung nag-interview sa akin, ang logistic manager. Tapos doon, at least nalaman niya yung naging interesado siya sa pagsasabi ko tungkol sa buhay ko. So, na-hired po ako nung gabi. Tinext po ako or tinawagan ako ng logistic manager na sabi niya hired ako bilang plant supervisor. Pero nag-alala pa rin ako kasi nga hawak ako ng 40 katao doon. Tapos sinabi sa akin na kung pwede daw punta ko doon sa nila, sa planta nila para makita ko. So, kinabukasan pumunta ko doon. Grabe, ang dumi. Yun sa sa Pasig City, sa may Katlehiya condominium. Nag-upa sila doon ng I think limang unit. Pero grabe, ang dumi kasi pagkain yun nanuhan talaga ako, parang hindi, sabi ko parang hindi ganito, ganyan. Pero sinabi sa akin ng manager or pati yung may-ari na kung magustuhan mo, punta ka dito kinabukasan pagkatapos ko doon ako doon nila, tawag dyan, parang pinakita sa akin lahat-lahat, pati yung mga So, hindi pa, nag-alingangan pa ako kasi dami ng mga dami ng aayusin. Tapos, ang lalaki ng mga tao, parang maliit ako, parang ako, sabi ko, parang di ko kaya kasi Tapos, ng gabing yun, nung umuwi na ako, tumawag ako sa amo ko na, kaya ko ba to i-handle? Kaya ko bang mag-manage ng ganito kasi daming tao? Tapos sabi nila, kaya mo yan, itry mo, kaya mo yan. So, yun nga. So, kinuha ko yun, so tinanggap ko. So, unang araw pa lang doon, nang pumunta na ako doon, nag-sit kaagad ako ng mga yung parang pagbabago, paglilinis ng planta, ganyan. Paglinis, paggamit ng mga gloves, paggamit ng mask, paggamit ng hairnet, at saka yung pagdamit. Kasi nakita ko doon sa kanila lang sila, parang nagagawa sila ng mga pagkain kasi yun bawal yung makontaminate. So,
So sinabihan ko sila lahat, parang nagkaroon kami ng ng pagmi-meeting lahat ng mga tauhan diyan. At sinabi ko na mag ano tayo ng magandang tawag ng sistema ng planta. So binago ko yun, oo. Pero yung iba syempre angal. Tapos yung iba sabi sa akin na malit lang daw ako pero parang stricto. Pero hindi naman sa ganun eh. Kaso nga kasi na-experience ko na po doon sa pinagtrabahoan ko doon po sa Bikere. Na syempre nakita ko yung pamamalakad ng amo ko. So parang ginaya ko rin na bawal yung ganito kasi pagkain kasi yun, oo. Pero yung iba talaga umaangal kasi dami daw babawgawin ganyan kasi pagkain yan sinabi ko maghano tayo ng schedule ng paglilinis, general cleaning kasi pag linggo wala naman trabaho. So binago ko yun, lahat binago. So after 1 week na nandun ako to biglang pumunta doon yung may-ari, yung logistic manager, lahat sila yung matataas na position pumunta sila doon sa planta at doon nila nakita namangha sila sa kakaiba kasi lininis namin talaga tapos wala nang naninigarilyo doon sa loob kasi dati naninigarilyo sila eh. So binago ko yun lahat na doon nila. So natuwa yung yung manager pati yung may-ari sa ginawa ko. So yun, kasi ako lahat nagbabudget pati yung mga yung mga gamit, tas ako yung nagpapasahod lahat. So inabot ako doon ng lang 6 months. Oo. Maganda sana, maganda. Oo, yung isa ko nga din doon yung alam ng isa kong classmate kasi pinasok ko siya diyan eh. Siyang encoder siya diyan, si Joy. Oo. Pero nauna ko sa kanyang umalis. Oo. Madami rin mababait yung mga katrabaho ko doon, mababait. Oo. Kaso nung dumating yung anak ng kapatid ng may-ari, diyan nagka-problema kami kasi ayaw niya yung parang gusto niya kasi siyang masunod sa lahat. Siya associative, yung parang siya yung administrative like sa ganyan, siya yung sa amin. Pero pagdating sa yung pag-QC ng mga produkto at saka yung pag-supervise, parang ayaw niya na gawin ko yun. Pero doon kami nagka-problema kasi dahil doon parang nabuwag yung namin eh, yung parang nasira yung namin doon. Kaya nag-decide na ako kasi siniraan na ako ng kapatid niya na ganito kasi gusto niya yung position ko. So siniraan ako, kaya nag-decide ako na tawag dyan, sabi ko magre-resign ako sa December. So bago mag-December 2006, bago mag-December pinapunta ko ng amo ko na doon ka daw sa Cityland Tower kasi titingnan ko kung maayos talaga yung ginagawa mo, hindi kasi sabi ng kapatid ko ganito, hindi daw maayos yung ginagawa mo. So doon pinapunta ko doon sa main office sa Cityland Tower, yung gumagawa kami noon. Yung ginagawa kasi namin doon yung kasi yung may-ari Tagalite siya. So yung ginagawa niya yung mga ganyan, binagol, yung moron, yung yema, yung mga yung tawag diyan, yung mga pa yan, basta madami silang ginagawa. Yun. So maganda rin yan eh, kasi nakapunta na kami doon sa FDA. Kasi tinest yung mga produkto nila. Nakapasok na ako doon sa food and drug. Pumasok na ako doon sa Taguig. Kasi tinest yung mga nila. Sinama ko doon ng ng amo namin. Nakapasok talaga ako doon sa FDA sa may Taguig yun. Na sana malaki yung may amo ko na sabi niya ipopromote niya sa ibang bansa, sabi niya sasama ako doon, kaso nga nagbago ng isip kasi nga nagka-problema na yan eh. So bago ako umalis doon sa trabaho ko, yan eh, parang na bankrupt kasi yung amo ko ng bababae. Oo, na bankrupt sila. Kaya umalis ako doon. Nauna pa ako umalis ko sa classmate ko na taga doon si Joy.
So after that, oo, umalis ako at nagtinda na lang ako sa Maynila. Nag-ano na lang ako, pinagpuhunan na lang ako yung ano ko, pinuhunan ko. At saka nangutang ako doon sa Bombay. Oo, nung ako sa Manila, pandagdag sa ano ko, puhunan ko sa ano, doon sa Manila, sa tindahan ko. So nagtinda ako. Oo, tapos doon ko nakilala ang naging una kong asawa. Yung una kong asawa, taga Liti. So, kaya ako napunta dito sa Paluliti dahil nakapag-asawa po ako ng taga Liti. Yun yung una kong asawa. Trabaho siya sa ano, tawag diyan, nagtrabaho siya sa Shangri-La Hotel, ano, security guard. Maganda din yung trabaho niya. Kaso nagkasakit siya o nagkaroon kami ng ano, ng anak isa noon sa Maynila. Tapos kami. So, nagkasakit siya. So, umuwi kami dito sa ano, dito sa Liti kasi sabi ng magulang niya na umuwi na lang kami. So isa pa lang noon yung anak namin, yung panganay namin. Tapos oo, maganda naman kinanatnan ko doon sa pagtitinda, kaso yun yung nag-asawa kami, nagsama kami ng una kong ano. Hindi ko pa sana gusto mag-asawa pero yun malamang oo. Kaso kasi gusto ko pa, yung pangarap ko kasi gusto ko ano tawag diyan, magkaroon ng sariling bahay ng ganun bago ako mag-asawa. Kaso oo, nagka-problema kami yun kasi maghiwalay kami sa trabaho ng una kong asawa. Siya sa Shangri-La, ako naman nagtrabaho ako doon sa ano kasi doon ako nagtrabaho sa Rizal. Nag-stop ako pagtinda, oo, binigay ko sa kapatid ko. Sila na lang nagpatuloy, oo, kasi nga gusto ko na magtrabaho. So nagtrabaho ulit ako. So naging kahira ako ng gasolinahan sa doon sa Rizal, yung USE 88. Naging kahira ako doon. Tapos yun, magnobyo na kami ng una kong asawa. Nagnobyo na kami noon. Tapos may mga time na bihira lang kasi kami magkita kasi nga malayo yung ano namin. So one time nagkita kami niya ng naging asawa ko una. Tapos nag-usap lang kami hanggang mag-umaga pero walang nangyari. Kaso parang nahiya na ako. Tapos kasi yung mga kapatid ko, oo, inano talaga na magsama na lang kami ganyan, pero wala talaga nangyari sa amin noon kasi ayaw ko pa nga talaga hanggang umaga talaga kami nag-usap pero wala talaga nangyari na ganun. Kung ano man, umiiyak ako noon kasi sabi ko ayaw ko pa mag-asawa kasi parang gusto ko pang mag-ipon, gusto ko pang ganyan, pero wala na kasi nagalit na yung kapatid ko, yung stepsister ko, tapos yung kapatid ko si Kuya Pete. So nagsama kami doon, tapos yun nabuntis ako. So nag-stop ako na lang sa pagtrabaho kasi nagka-problema din ako doon sa pagtrabaho na doon ko sa kahira ako dahil nga yung supervisor. Kasi ako lumalaban kasi ako pag nasa tama ako, pero kung hindi po ako nasa tama, hindi po talaga ako lumalaban. Pero talaga ako yung tao na lumalaban ako sa karapatan ko. Kung hindi tama yung ginagawa ng ibang tao sa akin, lumalaban po ako. Oo, nagpapakumbaba ako kung ako yung mali. Tapos minsan kung hindi yung tao na hindi makaintindi, iniintindi ko. Pero that time kasi yung parang binagduduldulan sa akin ng tawag diyan ng supervisor namin doon sa sa US88, yung gasolinahan. Pinagduduldulan talaga niya na ganito lang. Sabi ko kasi gusto niya, kahira lang kasi ako doon gusto niya gagawin ko yung paglilinis doon sa na mayroon naman tagalinis. Tapos gusto niya kasi nga mahirap yung trabaho sa gasolinahan minsan kasi pag nagde-deliver yung yung gasolina, minsan kasi may gain, minsan may loss. So pag loss ka, ikaw tawag diyan, babawasan nila yung sahod mo, pero pag nagiging yung nyo, wala yan So yun yung pinanong karapatan. Sinabi ko yun sa sa supervisor. Sabi ko, ma'am,
bakit ganun yung sahod ko konti lang? Kasi sabi niya, yung ano daw, yung mga losses mo sa ano, sabi ko hindi ko po ito losses kasi hindi ko naman ininom yung ano, yung gasolina. Kung ano lang po yung na-receive ko, kahit sabi ko pa kung ano, kung magkano, sa halimbawa, 30,000 liters, yung na-receive ko, hindi 30,000 liters. Only said 28 liters, ganyan. Pero yung kulang niya, kala nyo, babawas yan sa ano mo, sa sahod mo noon. So, hindi against po ako sa ganyan. Kasi dapat, kung nagigin ka, halimbawa, sa susunod na pag-deliver ng gasolinahan, nag-gain ka. So, dapat ibigay sa'yo. Kasi, nag-gain ka. So, yung sobra, dapat ibigay din sa'yo. Kasi kung may losses ka, binabawas sa sahod namin. So, lumalaban ako doon. Kaya nga yung mga kasamahan ko, sabi nila na, ikaw lang te yung lumalaban. Kasi, sabi nga rin ng supervisor namin, ako lang daw lumalaban, na baguhan lang ako kasi 1 month pa lang ako. Sabi ko, kasi ma'am, sila, sabi ko, natatakot sila, kaya hindi sila makapag ano. Pero ako ma'am, kasi nasa tama naman po ako eh. Kaya sabi niya ang bago pa lang daw ako ganyan, hindi kasi nasa tama talaga ako. Sabi ko, di ba po, sabi ko, kung naglulus po kayo, nalulus yung ano, yung gag-deliver ng ano, ng gasolina, binabawas nyo sa amin yung kakulangan. Pero kung nagsusobra yung pag-deliver, hindi nyo sa amin binibigay. Hindi kayo lang yung kumikita, kami hindi. Bawas sa sahod namin. Yun, nagalit yung ano namin dyan. So, nagalit siya, ganyan. Sabi niya, susumbong kita sa mayroon ko. Kasi hindi ako natatakot kasi nasa ano man ako, nasa tama. So, palagi niyan siya mainit ang ulo sa akin. Tapos, umalis ako doon kasi ayoko ng gulo. Ayoko ng ano, sabi ko, alis na lang po ako kasi hindi po tayo magkaintindihan. Gusto ko yung tamang ano lang, yung tama ba na sistema ng pagtawag dyan, tatrabaho. Yung ano, kasi malit lang yung sahod namin pero ganyan din. So ngayon natapos yun, hindi na ako nag trabaho uli, pero palagi pa nila akong tinatawagan. Palagi ako nila tinatawagan, pinapabalik ako, pero hindi na ako bumalik. So yun, nagsama kami ng una kong asawa, tapos nagbuntis ako, nagkamaroon kami ng isang anak, ganyan. Tapos patuloy lang, umuwi kasi may dito sa Leyte. Tapos yan, dito sa Leyte mahirap. Oo, mahirap din kung wala kang trabaho. Yung asawa ko nag-ano lang yung buhangin. Oo, dito, pero okay naman. Okay naman yung ano namin dito. Tapos ako nagtitinda ako, nagluluto ng mga kakanin, nagluluto ng ulam, ganyan. So guys, sa susunod po, oo, sana po maintindihan, sana po manood po kayo ng aking channel. Oo, very inspired. Pero sana i-like nyo po, mag-subscribe na rin po kayo sa channel ko. Minsan kasi napakahaba ng ano ko eh. Alam ko minsan ayaw nyo makinig kasi napakahaba ng video ko, pero sana manood po kayo. Marami po kayong matututunan. Dahil ang buhay talaga napakahirap. Maging ano lang po tayo, tawag dyan, kung ano man po yung mga kahirapan na naranasan natin, maging matibay, maging matatag lang po tayo lagi, at magtiwala po sa Poong May Kapal. Lahat po ng kahirapan sa buhay ay atin pong tawag dyan, lahat ng kahirapan ay mayroon pong kapalit na tagumpay. Yun po yung, di ba, sabi ng Diyos, kung magtitiwala ka lang po, palagi tayong papatnubayan ng Diyos, palagi tayong tawag dyan, gagabayan ng Panginoon sa lahat ng mga pagsubok nating naranasan sa buhay. Maging matatag lang po tayo, maging mapagkumbaba, at higit sa lahat, magtiwala palagi sa May Kapal. So maraming salamat po again. Pa-subscribe po, pa-like po ng aking mga video, at ano na lang po rin ng bell button para po sa oras po na mayroon akong mga video, ma-update nyo po yung mga
ano ko po, mga vlog. So maraming salamat po uli. Oo. See you next na episode po. Thank you and more power and to God be the glory po. Thank you guys.